yung sitwasyon ni Miss Chris Aquino, naging worst pa kayo. Sa'yo, Miss Chris, para kang Isang babala ang gumising sa social media, isang mensaheng nagdulot ng takot, kuryosidad at matinding diskusyon matapos lumabas ang hula ni Rudy Baldwin tungkol kay Kim Chiu. Ayon sa kanyang visyon, maaaring makaranas si Kim ng isang sakit na hindi raw pangkaraniwan, hindi simpleng pagod at hindi basta ordinaryong karamdaman lamang. Sa kanyang pangitain, malinaw niyang nakita na ang kondisyong ito ay maaaring magsimula ng tahimik, halos hindi mapapansin. Ngunit unti-unti itong lalala hanggang sa puntong magdulot ng matinding paghina ng katawan, pagkuba at sa pinakamatinding senaryo, posibleng pagkaparalisa. Dahil dito, maraming netizens ang agad na napatanong, nalalagay nga ba sa panganib ang kalagayan ni Kim Chiu? O isa lamang ba itong babala na dapat pagnilayan, hindi katakutan? Mas lalo pang kinilabutan ang marami ng idagdag ni Rudy na ang nakikita niya ay hindi dulot ng ibang tao, walang kulam, walang pananakit mula sa labas kundi isang tahimik ngunit mapanganib na puwersang unti-unting umuubos sa katawan at isipan ni Kim. Parang isang manikang dahan-dahang nilalamon ng apoy, hindi biglaan, ngunit tuloy-tuloy at masakit sa huli. At bago tayo magpatuloy, kung nakikita mong makabuluhan ang ganitong mga kwento at pagsusuri, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Malaking tulong ito sa aming mga content creator upang maipagpatuloy namin ang ganitong klase ng content. Mas lalong lumalim ang diskusyon dahil alam naman ng marami na si Rudy Baldwin ay matagal nang nagke-claim na ilan sa kanyang mga hula ay nagkatotoo na sa nakaraan, kabilang na ang babala niya tungkol sa lindol sa Cebu noong 2025 at iba pang pangyayari na umani ng pansin sa publiko. Bagamat wala pa ring matibay na scientific explanation kung paano niya nakikita ang mga ito, hindi maikakaila na ang ilang prediksyon niya ay tumama, dahilan upang ang kanyang mga pahayag ay hindi basta-basta isantabi ng mga tao. Sa visyon ni Rudy, malinaw niyang binigyang diin na hindi ito simpleng stress lamang na mawawala sa pahinga, kundi isang proseso kung saan ang matinding pressure, emosyonal na bigat at patong-patong na problema ay unti-unting kumakain sa lakas ng isang tao, parang kandilang dahan-dahang nauupos, plastik na natutunaw sa init, o isang taong paunti-unting nawawala ng kontrol sa sariling katawan at isipan. At dito, mas lalong kinilabutan ang mga taga-subaybay. Kung stress lamang ang ugat nito, paano ito nagiging ganoon kalala at potensyal na delikado para kay Kim Chiu? Kung babalikan ang mga nagdaang taon, hindi linggid sa publiko na dumaan si Kim sa matinding pagsubok hindi lamang sa kanyang career kundi pati sa kanyang personal na buhay. Lalo na noong Disyembre 2025 nang siya ay magsampa ng qualified theft complaint laban sa kanyang sariling kapatid na sila Kambi ni Chiu dahil sa seryosong financial discrepancies na natuklasan sa kanilang negosyo, isang desisyong hindi basta-basta ginawa kundi bunga ng pangangailangang protektahan ang kanyang kumpanya, mga empleyado at mga taong umaasa sa kanya. Sa social media, inamin ni Kim ang bigat ng kanyang nararamdaman at sinabing isa ito sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, isang hakbang na puno ng sakit dahil mas pinili niyang unahin ang tama kahit kapalit nito ang masalimuot na sugat sa relasyon nilang magkapatid. Ayon pa kay Rudy Baldwin, naalala niya ang isang nauna niyang vision tungkol kay Kim Chiu bago pa man ang insidente kung saan nabaril ang sinasakyan nito, isang pangyayaring naganap ilang linggo lamang matapos niya itong makita sa kanyang pangitain. Hindi pa rin malinaw kung ito ba ay simpleng coincidence o isang maagang sinyales ng mas malalim na prediksyon, ngunit agad niya itong ibinahagi bilang babala, hindi pananakot. Sa huli, malinaw ang payo ni Rudy kay Kim. Bitawan ang galit at sama ng loob upang hindi maipon ang negatibong emosyon sa puso, i-block ang lahat ng negatibong bagay, hindi lang sa social media, kundi pati sa isipan, at matutong magpatawad kahit napakahirap. Dahil ayon sa kanya, ang matinding stress ay unti-unting kumakain sa lakas, enerhiya at kalusugan ng tao. Dagdag pa niya, kapag may nawala sa isang tao dahil sa stress o sakit, may kakayahan ang Diyos na ibalik ito sa tamang panahon. Hindi raw ito tungkol sa pagtakbo sa problema, kundi sa pagtanggap, pananampalataya at paniniwalang may dahilan ang bawat pagsubok. At dito na nga lalo pang uminit ang usapan sa comment section. Totoo nga ba ang hula ni Rudy Baldwin? Babala ba ito o paalala lamang? Sa iba't ibang platform,
May mga naniniwala, may nagdududa, at may nananatiling neutral ngunit curious. Sa gitna ng lahat ng ito, isang palaisipan ang iniwan sa mga manonood hanggang saan nga ba aabot ang visyon ni Rudy Baldwin at paano ito makakaapekto kay Kim Chiu ngayong 2026. Malinaw ang isang bagay, ang kanyang mensahe ay hindi pananakot kundi isang gabay. Kaya ngayon, ang tanong ay nasa atin, totoo kaya ang hula ni Rudy kay Kim Chiu ngayong 2026? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section.